ka-RSP, kamusta po kayo? Dito po sa Usapang Wow, tatalakayin po natin ang mga paksa na may kaugnayan sa wellness and well-being. Partikular na po ang mga usapin sa ating mental health. Makakasama po nating muli ang multi-awarded life coach ng bayan na si Coach Mike. Magandang umaga, Coach Mike. Magandang umaga na yan. So, tuwing Biyernes is all about life and wellness. Dagdag kaalaman para sarili ay mas maalagaan. Ako po si Coach Mike Celis. Well, wearing yourself proud, yan po ang tatalakayin natin ngayong araw, ano, Coach Mike? Kung paano ba maging komportable sa ating sarili. Correct. So, yan. So, yes na yan. Kaya naman bibigyan linaw natin sa pamagitan ng wow, kung agree or kung disagree tayo sa mga popular na myth or opinion na may kaugnayan sa usapin ng self-acceptance. At kasama pa rin natin ang ating RSP Barkada para makisagot rin ng wow or yeah. Okay. Alright, so simulan na natin sa myth or paniniwala na una. No? Well, eto, ayos lang bang ipagdiwang ang sarili mong tagumpay? Yan. Ano ba kaya ang masasabi ng ating RSP Barkada dyan? Ako para sa akin, wow ako dyan. How about you guys? Wow! Ayan, ayos lang makipagdiwang ang sarili nating tagumpay. Ay, si Profi, naka-aw. Bakit kaya? Wala, gusto ko ng iba kasi birthday ko ngayon. Why not? Deserve, ano? Ayan, so ang mga ka-RSP, lumabas rin tayo sa ating himpilan at nagtanong sa ating kawaw na si Patricia Naboya kung ano ang kanyang sagot. Narito. Ako po, kasi po lahat po ng mga achievements natin na ginagawa sa buhay, deserve po natin yun. Then, pinagpapaguran din po natin yun. Ayun, ang sagot niya is wow. Pero ikaw, Coach Mike, I think we're in unison na well, si Fifi nag-aw na it's okay actually to celebrate our own wins. Oo, di ba sabi nga nila, love yourself first, di ba? And love your own. You should be your own biggest fan. Yun yung sinasabi nila. May konsepto kasi tayo ng success shaming, di ba? Hindi nakakalungkot minsan na kapag nakikita natin umaangat yung isang tao at wala tayo sa ganung lugar, sasabihin natin na mayabang na. Pero we must come into terms na we are coming from different experiences. So, na-judge ka ng ibang tao based sa experience nila. But it should not limit you from, celebrating yourself because deserve mo yun. Okay. So, parang yung pagpo-post natin sa social media ng mga tagumpay natin, no matter how small and big, that's okay. And actually, that's definitely okay. And for all you know, it inspires others to do the same, di ba? Everyone deserves to be heard, seen, felt, and celebrated. So, you might be the starting point for that. Kasi minsan may feeling tayo ng, huwag ko na lang kaya i-post, baka i-judge pa ako ng mga to na mayabang. Hindi naman para sa kanila yung achievement mo, para sa sarili mo. That's correct. Okay, now let's move on to myth number 2. Ito, tingnan natin. Mahalaga na matanggap mo ang lahat ng mga pinagdadaanan mo sa buhay. Maganda man yan o hindi maganda. RSP Barkada, what do you think? Is it a wow or an ow? Ayan. Wow. So, wow for everyone except Fina, birthday niya ngayon na naka-aw. How about kaya siguro yung ating mga iba pang kawaw? At narito naman ang sagot ng ating kawaw na si Kessler Talanglangit. Ayan. Tadyan lang. Wow, kasi dadaanan mo rin yun kahit hindi mo gusto. So tanggapin mo na lang. Okay. Wow din na dapat matanggap mo yung mga nangyari sa buhay mo, good or bad. Meron kasi sa atin, mga ini-edit nila, di ba yung kwento? Gusto parang finished product yung nakikita. Halimbawa, successful na sila or maayos na yung buhay nila. Minsan, ikinahihiya natin yung mga pinagdaanan natin. However, Dayan, ang dapat maisip ng mga ka-RSP natin is that it's actually very inspiring to admit na you also struggled. Kasi that makes you no different from others and it inspires them to actually do better the next time around. Kasi minsan kapag yung mga failures mo, okay lang yan na ipagkalandakan mo. Actually, dyan pa nga tayo mas i-inspire, di ba? Kasi kapag puro magaganda, parang kapani-paniwala. It makes you more relatable and it makes you more human, di ba? And it makes it even more fulfilling to be able to inspire others dahil nakita nilang kinaya mo. Correct. Tsaka yung parang pag sabi mong galing ako noon sa wala, ngayon ganito na ako. Mas tama, mas nakaka-inspire talaga ng ibang tao. Alright, let's move on to our last myth. Let's see. Ito po ang ating pag-uusapan. Compare yourself to others helps. So yung pagkukumpara mo ng yung sarili sa iba ay nakakatulong sa'yo. RSP Barkada, what do you think? It depends.
No. It depends. Okay? Kasi, To what extent yung comparison pwedeng as inspiration lang, pero pwede naman na i-take mo din na mainggit ka or mag-self-pity ka. So, it depends, I guess, sa degree. Tama ba, Coach Mike? Mali. okay. Ayan, at narito naman ang sagot ng ating kawaw na si Glyza Pael. Kasi, kumbaga, kapag ka ako nagkaroon ng suliranin sa buhay ko or problema, ako lang din yung nakakatulong para sa akin, para din sa pamilya ko or sa ibang bagay. Okay, what do you think? Ako, siya. Okay? Kasi iba-iba yung journey natin eh. So, dapat you define your own metrics of success and you focus on your own path. Now, yung sinasabi nila na, pwede naman, hindi mo naman kasi maiiwasan talagang hindi tumingin lalo pat at the advent of social media, di ba? Pag nag-scroll ka lang naman, pipikit ako kasi ayoko makita itong mga ganyan. Hindi naman pwede yung ganon. Pwede kang tumingin, but come to think of it, saan ka ba nanggagaling? Are you inspired or are you triggered? Then come from that space of whatever works for you. Okay. Sabagay kasi minsan hindi mo rin talaga yung maiiwasan eh. Bakit meron siyang ganito? Na bakit wala akong gano'n? Oo. No? Ang ano kasi dun din is, why are you blaming the other person or blaming yourself rather than thinking na, kaya ko rin yun. Okay. Or kaya ko rin baguhin ang buhay ko dahil nagawa ng iba. So, Ay, yeah. wala. Well, siguro pang huli na lamang, Coach Mike, why is it important na meron tayong konsepto ng self-acceptance? Okay. Because if we cannot accept ourselves, we cannot set boundaries, we cannot achieve our goals, and we cannot be the person that we're meant to be simply because meron tayo laging mga blockages or triggers na iniiwasan. So with self-acceptance, by embracing yourself full and loving yourself fully, you're able to set yourself free and become the person you're meant to be. Well, maraming salamat ulit sa mga insights na yung binahagi sa amin ngayong Friday morning. Muli na kasama po natin ang multi-awarded life coach ng bayan na si Coach Mike Celins. Sa ating po mga ka-RSP ha, laging tandaan na gawin nating wow ang ating buhay pag may huwag baliwalain dahil our wellness and well-being, especially our mental health, matter.